forward right. Okay, and do side lying. 1, 2, 3. So, pwede mong interlock yung fingers. Yung stroke yan, mas maganda pinapa-interlock. Tapos lalagay sa batok mo. Or kaya prayer's position, di ba, pag nag-pray ka. So, ipapasok mo lang. And then ikaw, nandito sa may shoulder, tsaka sa back of the knee. Okay, ma'am. Sir, sakit ko na rin. Tignan niyo. Teka, teka. Count of 3, ma'am, I'm going to position you to sitting position. Ala ate, marang ka. 1, 2. Kuha. Do you feel dizzy, ma'am? Okay, just relax. Are you comfortable? Kuha. Hindi na nahihirapan na, di ba yung pasyente hirap na hirap. Para naman sa medyo dependent, o di syempre, ikaw yung gagawa. Saan ang hawak? Sa shoulder, sa hips. Mama, the count of 3, I'm going to turn you to side lying. 1. Okay? Para naman sa stroke patient. Okay, so usually pag stroke, ito paralyzed to. And then ito. So, hindi ka magsa-sideline dun sa affected side. Dapat opposite, dun ka sa strong side. So, ma'am, with your right arm, or right hand, place your left hand to your abdomen. Okay. And then with your right foot, place it under your left knee. And then slide it down to the ankle. And then raise your right hand. So, the count of 3, I'm going to turn you to side lying. 1, 2, Kuha. Okay, so, ganun lang simple. Minsan naman, kasi nakaganyan yung kamay ng mga stroke patient, pinapahawak na yun sa ano. Yung isang kamay niya, ibubuka niya yung mga kamay niya, yung dito sa paralyzed side. Tapos pag nalock mo na yon, talagang ipit yon, sarado yon, ano na yun, didikit na yun sa railings. So, kahit anong hindi matatanggal ng pasyente. And then, tutulak lang niya yung katawan. Kahit ito, wala na. Hindi na naka-raise to. Okay, igaganon niya yun. Bakit? Siyempre, promote yung independence. Hindi sa loob ng 24 oras nandyan. At least, nakakaano. Ano lagi natin tatandaan sa side lying? Always turn the patient towards you if there's no side rails. Okay? Kailan ka lang magta-turn away from you kung merong side rails. Nakuha? Dahil pag nag-turn ka away from you, walang side rails, ano mangyayari? Mamulog yung patient. Okay. So there are times, doon naman tayo sa moving patient up with patient help muna. Baba ka muna. Gusto niya magpa-xerox nandito. The abdomen. Nasaan ka? Ang kamay mo dapat nasa shoulder tsaka sa may hip. So, ma'am, at the count of 3, please raise your shoulder. 1, 2, 3. Relax, ma'am. Ma'am, at the count of 3, please raise your hip. 1, 2, 3. Oh, sumama. Okay, ma'am. As I move you up, please raise your shoulder. And then you're going to push yourself up as we do the procedure. Okay? So, the count of 3, we will do the procedure. Huwag namang nakalis na ito. Okay, so 1, 2. Okay? So, kailangan malakas ka, ha? Ulit.
Siya yun yung moving patient up. With patient help. Nakita niya tumutulong siya, nagpo-push siya ng sarili. Bend ka pa. Ah. Dala mo yung mamay sa akin. Ah. Okay, at the count of three, we will do the procedure. Putol siya. Putol-putol. Ako ha? Okay Ate ma'am? diretso. Kaya nga, i-upload ko muna. Next. Baka may pasa. Moving patient up with one person. Okay, with one person, pwede ka maglagay ng... Pakiabot niya mo siya. Pwede ka maglagay ng bed sheets. Siya na makatayo sa kuya. Bigat siya. Mamuun. Okay. Pwede kang maglagay ng bed sheet sa patient para ito yung panghahatak mo or pwede mong gamitin yung bed sheet mismo ng patient. I-move mo na lang pataas. Okay, so with one person to yung patient walang tulong. Ay, so you're going to sideline muna first yung patient. It's either paralyzed yung patient na to kasi wala siyang tulong. Okay. Assuming paralyzed yung patient mo, you don't need the patient to ask to bend, paralyzed nga. Okay. Or even kahit unconscious, hindi mo na siya kailangang buhatin ng lahat, kahit yung bedsheet na lang. Kahit unconscious, mag-a-ask ka pa rin ng instructional signal. Remember, last sense na nawawala, hearing. Okay, so you roll the towel or the bedsheet dito. And then at the count of 3, you're just going to pull the bed sheet. So hopefully, hindi maiwan yung bed sheet. Okay, so 1, 2, 3. Okay? Pwede mo nang tanggalin, ayusin mo yung bed sheet, tapos okay na. So ha? Ganda mo. Sabi ko nga, bawal ang sa ilalim. Ma'am, I'm going to position you to sitting. Okay, so at the count of 3, ma'am. Basta. Tama. Okay, so at the count of 3, ma'am, I'm going to position you to sitting. 1, God. Okay, relax, ma'am. Just look forward. Don't look at the floor. Can you scoot forward now? Our height of the bed, the height of the bed, hindi masyadong appropriate para sa normal bed, di ba? Medyo mas mababa yung normal bed, nakasayod talaga yung agad yung paano pasyente. So, assume naman. Ma'am, just relax. You put guarding belt. Guarding belt, saan nyo ilalagay ang guarding belt? Sa may COG. Straight. Kasi yun nga ang bubuhatin nyo, di ba? A guarding belt, meron ng mga guarding belt na belt lang talaga, tapos strap mo.